Next naman tayo mga ka-DIY. So, bali ngayon, ito naman ang hawak natin ay ito yung TP4056 na ginagamit na pang charge sa 18650 na kung napapansin nyo, ito yung kanyang battery. Siyempre, explain ko din yan, B+. Ang nakalagay kasi dito mga ka-DIY, body marking, PCB marking niya, ito ay output minus, output plus, B plus, B negative. Ibig sabihin mga ka-DIY, itong out minus, out plus, dito na kukuha tayo ng wiring natin yan. Diyan i-connect yung ating ilaw or anong paggagamitan natin. Diyan natin i-connect yan. Tapos, ito kasing TP4056, katulad ng na-explain ko kanina, kasi magkapareha siyang dalawa. Yan, walang pinagkaiba yan. Ang pinagkaiba lang nito, kasi kung napapansin nyo, meron sa kanyang karagdagang component. Ito mga ka-DIY, tuturo ko. Ito ang karagdagang component niya mga ka-DIY. Kung napapansin nyo, meron itong IC na dalawa. Ito kasi may built-in pa protection para sa battery na once magkaroon ng fault, hindi na siya magbibigay ng output. So wala ka nang makukuha dyan na voltahe mga ka-DIY kahit nakakabit dyan yung battery. Wala ka nang makukuha ang output dyan. Ang gagawin mo para magkaroon ng output ulit dyan, baka kasi isipin mo mga ka-DIY, wala nang output, sira na yung ating board, yung charging module natin sira na. Ang gagawin mo lang mga ka-DIY dyan para mag-open ulit yung kanyang output, kailangan mo lang lagyan ng input charger. Pag nagkaroon ng input charger, automatic yan mga ka-DIY, magra-run na ulit yung ating mag-output na ulit yan. So inuulit ko mga ka-DIY sa explanation ko nito para lang sa mga beginners na ka-DIY katulad ko, not for expert. Tapos, ang input voltage mga ka-DIY nito, tuturo ko din. So, dahil ako yung matagal nang nagamit nito, alam ko na. Tapos, may datasheet naman yan mga ka-DIY. Nasa inyo kung babasahin niyo yung datasheet niya. Nakalagay kasi sa datasheet niya mga ka-DIY, meron lamang siyang maximum 8 volts. Kapag lumagpas doon, masisira na mga ka-DIY yung itong ating TP. Ayan. Sisirain niya yan mga ka-DIY TP4056 pag lumagpas kayo ng 8 volts, masisira na yan. Ang kinagandahan dito, kaya gusto ko ito mga ka-DIY, meron siyang built-in circuit para sa battery. So, iti-testing natin yan mamaya mga ka-DIY, isang simpleng wiring. So, tuturo ko din sa inyo mga ka-DIY, simpleng wiring natin dyan. Wawiringan lang muna natin mga ka-DIY yung ating battery. So, na-explain ko na sa dating video yung paano wiring ng battery or kung paano process para yung tamang malinis yung pagkakaano nyo pag sasalder nyo yung battery. Ipapakita ko lang sa inyo mga ka-DIY kung paano ang tamang pag-wiring nung TP46 na charging module natin. Ito. Ang pinaka-importante dito mga ka-DIY, wag lang kayo magkakamaling mabaliktad yung polarity. Kasi pwedeng masira. Kahit may sinabi dito na may built-in protection sa battery, pero mas maigi pa rin na iwasan natin yung ganong magkabaliktad. Kasi madali naman makita, meron naman talaga sang para sa kanya na connection para sa kanya. B negative at B plus lang naman. Kaya hindi kayo malilito dyan mga ka-DIY. Pawiringan lang natin yung battery. Tapos papakita natin kung gumagana yung ating ginawang wiring. Pinalitan ko lang ng wire para hindi ako malito, baka magkabaliktad, para iwas magkaroon ng problema. So, B negative, syempre black. Sa ganito hindi na ako maglalagay ng BMS. Kasi testing lang. Pwede naman kayo maglagay ng BMS. Ito kasi testing lang natin mga ka-DIY para mapakita ko sa inyo. Para naman sa nagpaplano na magsisimula. Sayang din kasi kapag umorder kayo tapos walang review, hindi nyo na Ito kasi pinapakita ko na dito para sa mga bibili ng module. May pagbe-base na kayo kung anong klaseng module yung bibili nyo para sa inyong paggagamitan na application. Ay mga ka-DIY, B negative para sa negative, yung B plus para sa B plus. So, unahin ko muna yung wiringan yung output para hindi na tayo mamaya. Pag may supply na kasi ng battery, risky na yung paghihinanga natin. Medyo magkakalapit kasi.
Ayan. Ito naman ay para makatulong tayo sa ating mga ka-DIY, sa mga may hilig katulad ko. Ito kasi nung una kasi ay nagte-testing lang ako mag-DIY hanggang na nagustuhan ko na. Siyempre kung masaya kasi yung ginagawa nga, 'di ba, mga ka-DIY. Ituloy mo lang. Medyo magastos nga lang pag DIY kasi siyempre yung mga parts maganda na nga ngayon kasi makaka-order na kayo online ng mga parts. Hindi katulad dati, ibang-iba kasi yung price ng in-order mo sa online kaysa sa actual na pumunta ka ng electronic shop. Mas mahal, mas triple yung sa electronic shop. So dito ay mga ka-DIY, oh. Yan, nakapapansin nyo, out plus. Siyempre, red ulit tayo wire dyan. Tapos, pero kung kabisado nyo na, okay lang kahit anong wire yung gamitin nyo, basta double check lang lagi. Out negative. Tapos, tsaka natin i-connect yung battery. Ito. Battery plus. Siyempre, sa battery dito. Connect na natin. Yan. Ibig sabihin yan mga ka-DIY, connected na yung ating battery sa module. So, titignan natin kung may supply na nga ba na pumapasok. Wag lang magkadikit, pero may protection naman yan, pero iwas pa rin tayo mga ka-DIY. So, gamitan natin ang multimeter. Siyempre, positive. Sa positive, yung output ng positive, tapos yung negative. Yan. So, meron siyang output niya mga ka-DIY, meron siyang 4.150. Yan. Tapos, ang kinagandahan dito mga ka-DIY sa module na ganito, okay lang naman yan, kahit sa isang piraso, okay lang yan mga ka-DIY. Testingin natin mga ka-DIY. Meron kasi itong built-in na level indicator or tinginan kapag full charge na tapos charging. Pag kulay red, ibig sabihin, kapag kulay red mga ka-DIY, yun napapansin nyo, yung sa may R1, R2. Yun yung protection ng dito para sa ilaw niya, sa voltage indicator, para sa charging at sa try natin. Ibig sabihin mga yun, kasi nasa 4.1 something pa yung battery pataas, ibig sabihin, na-detect na ang ating charging module, full charge pa siya. Ibig sabihin full charge yung ating, ayan, naglilipat, gawa ng full charge pa. Susubukan naman natin ngayon mga ka-DIY gamitan ng load. Ibig sabihin load, gagamitan natin siya na ilaw natin dyan na pang testing lang.